Breaking news, bagong bili na BrahMos missile mula sa India magsanay puwersa sa missile launcher ng US sa West Philippine Sea. Tala, tumaas naman ang bilang ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea dahil sa suporta umano ng gobyerno. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ayon umano sa India, maghahatid na umano ng unang batch ng BrahMos Supersonic Cruiser Missile sa Pilipinas bilang bahagi ng isang kasunduan na nagkakahalaga umano ng 375 million US dollar na nilagdaan umano ng dalawang bansa noong 2022. Ito ang unang malaking pag-export ng India ng kanilang defense equipment. Ang BrahMos missile system ay isang super cruise missile na jointly developed ng India Defense Research at Development Organization at Russia. Kilala ito sa buong mundo dahil sa kanyang mataas na precision at mabilis na targeting capabilities. Maaari itong ilunsad mula sa lupa, dagat at hangin at may saklaw umano hanggang 290 kilometers. Kaya magdala ito ng konbensyonal warhead na nagtitimbang umano na mahigit 300 kg at maaari umano mag-cross sa bilis na Mach of 2.8 na nagpapahirap sa pag-intercept dito. At ayon pa dito, ito din umano ang kinakatatakutan umano ng bansang China na missile umano ng India. Ngayon nandito na umano sa bansang Pilipinas. At ayon pa nga umano rito, ang paghahatid umano ng BrahMos missile sa Pilipinas ay nagaganap sa panahon ng patuloy ng tensyon sa pagitan umano ng Manila at Beijing hinggil sa mga alitan sa South China Sea. Inaasahan umano na ilulunsad ng Pilipinas at 3 batteries nito na BrahMos system sa kanyang mga coastal areas upang palakasin ang kanyang defense capabilities at hadlangan ang mga potensyal na banta sa riyon. At ayon pa dito mga kababayan, kasagsagan din umano ngayon ng ginagawa umanong pinakamalaking balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika, Japan, Australia at France dito sa atin mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ito din umano kababayan ay maaari din umanong gamitin ng Pilipinas at subukan ang missile na ito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nag-deploy din umano ang US Army ng bagong missile launcher sa Pilipinas. At ayon pa dito mga kababayan, ito'y gagamitin umano sa live fire drills ng Pilipinas, US at iba pang mga bansa. Ito'y mga kababayan, ang missile launcher na ito, isa din umano sa kinakakatakutan ng China sa Amerika. Kaya ito mga kababayan, kapag nandito na ang BrahMos missile na ito, magsasanib puwersa missile launcher ng US at ang BrahMos missile ng Pilipinas mula sa India. At ayon pa dito, ang kasunduan na ito ay isang malaking hakbang para sa India sa kanilang pagsusumikap na itaas ang kanilang defense export sa mga nakaraang taon. Aktibong umunong ipinakilala ng gobyerno ng India ang kanilang defense manufacturing capabilities at nagnanais na itaguyod ang India bilang isang pangunahing manlalaro sa global arms market. Ang BrahMos deal sa Pilipinas ay isang mahalagang milestone sa pagsusumikap umano ng India na palakasin ng kanilang defense export sa mga pananalapi ng taong 2022 hanggang 2023. Umabot umano sa record na high 2.63 billion US dollar ang defense export ng India na nagpapakita umano ng 32.5 na pagtaas mula sa nakaraang taon. Ang BrahMos missile system ay isang makabagong supersonic cruise missile na nagbibigay ng malaking military advantage sa Pilipinas, lalo na sa konteksto ng mga alitan sa South China Sea. Ang BrahMos missile na ito ay may kakayahan umano maglunsad ng mga accurate strike mula sa malalayong distansya, ay maaaring maglingkod bilang isang malakas na deterrence force laban sa anumang potensyal na agresyon mula sa ibang bansa tulad ng China. Dahil sa mga kakayahan ng supersonic na ito, speed higit sa 2 beses ang speed of sound, at ang BrahMos missile ay mahirapan umano intercept at maaaring magsilbing epektibong depensa laban sa banta sa seguridad ng Pilipinas. At ayon pa dito, ang BrahMos missile ay maaaring ilunsad mula sa lupa, dagat at hangin na nagbibigay umano ng flexibility sa Pilipinas sa paggamit nito at pagdepende sa sitwasyon. Sa pamamagitan umano ng pagkakaroon ng ganitong uri ng advanced military technology, ang Pilipinas ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na ipagtanggol ang kanyang teritoryo at sovereignty sa West Philippine Sea. Ang BrahMos missile system
ay maaaring makatulong na mapanatili ang balance of power sa rehiyon na mahalaga sa panahon ng kasalukuyan geopolitical na tensyon. Ang pagbili ng BrahMos missile mula sa India ay nagpapakita rin ng pagiging malapit na strategic partners ng Pilipinas at India na maaaring magbigay sa Pilipinas ng mas malakas na posisyon sa kanyang usapin sa South China Sea. Ang BrahMos missile system ay isang malaking hakbang umano para sa Pilipinas sa pagpapalakas ng kanyang military capabilities at pagtatanggol sa kakayahan ng teritoryo at interes sa South China Sea. At ayon pa dito mga kababayan, ito umano ang mga layunin kaya bumili umano ang Pilipinas ng BrahMos missile system. Dahil ang BrahMos missile system ay magpapalakas umano sa kakayahan na depensibo ng Pilipinas dahil sa kanyang supersonic speed, precision, targeting capabilities. Ito ay isang epektibong deterrence force laban sa anumang potensyal na agresyon. At ayon pa dito, sa gitna ng patuloy ng tensyon sa South China Sea, ang BrahMos missile ay isang mahalagang tool para sa Pilipinas upang ipagtanggol ang kanyang territorial claims at sovereignty. Ang pagkakaroon naman ng BrahMos missile system ay makakatulong sa Pilipinas na makibahagi sa regional na balance of power na mahalaga sa kasalukuyang geopolitical na kalagayan sa South China Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, mas marami na umunong mga mangingisdang Pilipino ang nagsimulang maghagis muli ng kanilang mga lambat sa West Philippine Sea, kung saan sinabi umano ng isang opisyal mula sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources na tumaas umano sila sa higit sa kalahati. Hinigit umano na hinikayat na mas malaking presensya ng gobyerno at suporta laban sa pagliligalig ng mga tsino sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Sa isang panayam umano sa Bureau of Fisheries Aquatic Resources, sinabi umano ng tagapagsilita ng BIPAR na si Nazario Brigera na ang mga mangingisda, lalo na ang mga nag-ooperate sa paligid ng Panatag Shoal, Scarborough Shoal, nakakaramdam na ngayon ng higit na suporta mula sa gobyerno, partikular na ang BIPAR at ang Philippine Coast Guard. Ayon pa umano kay Brigera, ang fuel support para sa mga mangingisda ay lubos umano na nagpabuti o operasyon ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Pinalawak umano ang suporta sa pamamagitan ng proyektong ito. Ito umano ay isang komprehensibong diskarte mula sa gobyerno tulad ng pamamahagi ng mga malalaking bangka, mga pangunahing kagamitan sa post-harvest kasama sa pagpapahusay ng mga kasanayan at pagbuo ng kapasidad para sa ating mga mangingisda. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, lumaki umano ang huli ng ating mga mangingisdang Pilipino dyan sa West Philippine Sea dahil din umano sa pagbabantay umano ng BIPAR at ng Philippine Coast Guard para mabantayan at mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea. Kasi mga kababayan, nandyan daw umano palagi ang mga barko ng China. Kapag wala daw umano bantay ang mga mangingisda ay hinaharas umano at pinapalayas ng mga barko ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya tama lang umano ang sinabi ng ating mahal na Pangulo na kailangan pang hikayatin ang mga mangingisdang Pilipino na mangisda sa West Philippine Sea dahil ito ay teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas, kaya walang karapatan ng bansang China na angkinin ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang.